Ipaubaya na lang daw sa mga ahensya ng gobyerno at iba pang organisasyon ang pag-aabot ng tulong sa mga pulubi, lalo na sa mga bata. Dahil imbes na makabuti ang limos, baka maging mitya pa raw ito ng disgrasya. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, lalo't magsisimula na yung simbang gabi. Ito yung panahon na marami tayong maririnig ng mga bata na namamasko po. Lalo na sa mga lansangan. Pero tama bang bigyan ng mga ito ng barya? Narito ang ulat. Sa halip na sa palaruan, sa lansangan nakikipagpatintero ang mga batang ito. Ang mga kalaro, mga sasakyan. Buong liksi ang mga bata kung makipaghabulan para lang makapanglimos ng mga barya. Pero ang panawagan sa publiko ng Council for the Welfare of Children ng DSWD, huwag daw konsintihin ang paglilimos. Kahit pasabihin ng mga batang kalye na pangangaroling lang ito. Lalo raw kasing mawiwili ang mga ito. Mas mapanganib pa raw para sa kanila dahil anumang oras pwede silang mabundol o masagasaan. May batas kontra sa paglilimos. Ito ang Anti-Mendicancy Act of 1978. Layunin ito na pangalagaan ng mga menor de edad na naglilimos at panagutin ng mga magulang at guardian ng mga batang ito. Sa Metro Manila pa lang, 1,270 na ang naitalang mga street children. Kaya ngayong taon, binuo ng DSWD at National Youth Commission ang Oplan Balikbahay, Sagip Buhay para tugunan ng problema sa mga nakatira sa lansangan. Yung pagbibigay ng limos, alam natin na illegal yun. Ang intervention talaga dito ay long term. Pagtanaw natin na ang bawat kabataan ay may karapatan at ang bawat street dweller ka man, naglilimos ka man, may karapatan ka. May karapatan ka mabuhay, mag-aral, may karapatan ka to proper shelter. At itong mga karapatan na ito ay dapat unang-unat binibigay sa kanila. 9 billion pesos ang budget ng proyekto at nakatuon ito sa kabuhayan at kalusugan ng mga pamilyang walang matirhan, maging sa edukasyon ng mga bata. Batid kasi ng pamahalaan na madaling samantalahin ang mga taong lugmok sa kahirapan. Ang masakit dito, alam mo, mapapansin mo, meron talagang mga sindikato na nagmamanipula sa mga kabataan within NCR. At ito yung bothering. Ang initial na pagkaintindi namin, the DSWD is getting to the bottom of this. Jessica, mahalaga rin isaisip na kung may ganitong tulong mula sa mga pamahalaan, mahalaga rin na tulungan din yung sarili, lalo na rin sa mga pamilya na nakatira sa mga kalye. Isang example itong mga educational assistance, merong 300 pesos per child per month. Ma'am. Alam mo, struggle talaga yan sa atin pag nasa kalye ka, tapos may mga batang lalapit, tapos kakantahan ka o kaya naman magmamakaawa. Lalo na yung iba may dala-dala pang mga sanggol, no? Kaya lang yun, medyo nakakainis yun kasi init-init delikado para dun sa baby, no? Dala-dala nila, gamit nila sa panlilimos at saka alam mong yun, talagang dinadaan sa paawa effect. Kaya lang, tama rin na ipinuntos ito ngayon ng DSWD. Hindi dapat kinukonsinte ang mga panlilimos sa kalsada. Balik tayo sa sinasabi nyo, may mga dalang bata na expose di lang sa init, pati dun sa mga pollutants. Maganda rin siguro kung di mapigilan tumulong, pagkain na lang ibigay. Doon mo rin makikita kung sincere talaga yung pangangailangan ng lilimos. Kasi may mga na-encounter na ako, yung mga kakilala ko na binigyan ng pagkain, nagalit pa, tinapon pa. Ayoko niya, wala ka pang 5 piso. Parang ganun pa, ma'am. Nako, pero at least may guideline ng DSWD, no? Huwag magbigay kasi nakukonsinti yung mga bata, baka akala nila okay, so dadami pa yung mga manlilimos sa kalsada, lalo na Christmas, delikado. And higit sa lahat din, merong batas na nagbabawal sa paglilimos, kaya hindi lang siya matter of gusto mo ba tumulong o hindi, bawal talaga siya sa batas. Kaya lang, paano mo sasabihin yan dyan sa mga batang yan, no? Barya-barya hinihingi. Ay, hindi naman nila alam kung anong tama Yung iba kailangan nila talaga ng pera at para kumita o may makain at meron din maski pa paano mabili, pampasko. Although minsan tinatanong din natin yung mga bata kung nasan ba yung mga magulang nila. Yung iba namang mga bata takot sa DSWD, so nagka-experience na sila na inalis sila sa kalye, bumalik lang. Nako, paulit-ulit na problema. In any case, maraming salamat sa'yo, Bam Alegre.